A cohesive soil sample was taken from an SPT and taken to the laboratory in a glass jar. It was found to weigh 140 grams. The sample was then placed in a container having a volume of 500 cubic centimeter and 400 cubic centimeter of water were added to fill the container. Evaluate the unit weight of the soil in kilonewton per cubic meter. Ang problem na ito ay isang passboard problems. Una ito lumabas noong November 2022 and then lumabas ulit noong November 2023. Okay? Ang first na gagawin natin is identify muna natin ang mga given dito sa problem na ito. Unang given, it was found to weigh 140 grams. Ang 140 grams, ito ang ating soil, mass of soil natin. Ito yung bigat ng ating soil. So, let's say for example, ito ang ating soil. Ang mass niya is 140 grams. Next, the sample was then placed in a container having a volume of 500 cubic centimeter. Ito naman ang volume ng ating container. Let's say ito ang ating container. Ang volume capacity nito is 500 cubic centimeter. And according dito sa problem, itong soil natin, ito siya, ang soil natin is nilagay daw siya dito sa loob. Yan. Next given, 400 cubic centimeter of water were added to fill the container. Ito yung volume ng tubig na nasa loob ng container. So, sabi kasi dito sa problem, pagkatapos may lagay yung soil sa loob ng container, nilagyan daw ito ng tubig hanggang sa mapuno yung container. And then, kinuha nila yung volume ng water and then ang nakuha nila is 400 cubic centimeter. So, take note na ang container natin is 500 cubic centimeter. Ang volume ng water natin is 400 cubic centimeter. So, meaning mayroon pang natitirang 100 cubic centimeter. So, yung natitira na yun ang ating volume of soil. Yun ang occupied ng soil natin. So, therefore, ang volume of soil natin dito is 100 cubic centimeter. Hindi siya binigay as given, pero magko-compute naman natin. So, sige, last. Evaluate the unit weight of the soil in kilonewton per cubic meter. Ito naman ang unit weight of soil. So, dapat daw ang unit weight of soil natin is dapat in terms of kilonewton per cubic meter. Yan. So before tayo mag-start, meron tayong prerequisite na gagawin. Kailangan itong unit natin is ma-convert natin into kilogram at saka cubic meter. Sir, bakit kailangan natin i-convert ang ating mga unit? So kailangan natin i-convert para makabuo tayo ng unit na kilonewton per cubic meter. So, initially, ang unit natin is grams at saka cubic centimeter. So, para maging newton, kailangan natin itong gawin, itong grams, convert natin into kilograms, and then cubic centimeter, convert natin into cubic meter. Kasi meron tayong conversion dito na 1 newton is equal to 1 kilogram meter per second square. So, kailangan meron tayong kg, meron din tayong meter. So, yun. Kailangan natin i-convert muna ito bago tayo maka-proceed. So, sige. Okay. Meron tayong conversion dito. 1 kilogram is equal to 1,000 grams. 1 meter is equal to 100 centimeter. So, itong grams natin,
i-divide natin ito sa 1,000 grams para makancel ang grams. And then yung kg, ito na lang yung matitira. Ito yung gusto natin na maiwan. So next, ganun din dito sa cubic centimeter. Yung 100 centimeter dito natin ilagay sa denominator para makancel ang cm. So huwag natin kalimutan na cube ito. So lagyan din natin ito ng cube para sigurado makancel ang cubic centimeter. So sige, compute natin. Okay, ayan. So, pagkatapos natin ma-compute, so okay na yan. Tapos na tayo sa prerequisite. So, in this case, pwede natin ma-solve the unit weight of soil. Ang gagamitin natin na formula dito sa pag-solve ng unit weight ay ito. So, very familiar ang formula na yan. Madalas natin ito magagamit sa mga problem tulad ng buoyancy. So, dalawa lang ang unknown natin dito, weight of soil at saka gamma soil. So, weight of soil is unknown pero makukuha natin yan using this mass of soil. So, may binigay naman ng mass ng soil kaya makukuha natin yan using this formula. So, i-multiply natin siya dito sa gravity. Ang G natin, ito ang acceleration due to gravity. Constant po ito, constant value niya is 9.81 meter per second square. Hindi siya binigay sa problem as given, pero automatic, pag gagamitin natin yan, ang value niyan is 9.81 meter per second square. Dapat ma-memorize natin ito and dapat hindi natin ito makalimutan. So, in this case, pwede natin ma-compute ang weight of soil. Okay, weight of soil natin is 1.37 Newton. So, kinonvert na natin ito into Newton kasi ang unit natin, supposed to be ang unit nito is kilogram meter per second square and equivalent niyan is 1 Newton. So, kinonvert na natin siya into Newton. Pero hindi pa tayo tapos kasi ito Newton and then ang kailangan natin is kilonewton. So, kailangan pa natin yan i-convert into kilonewton. So, para ma-convert natin yan, ito yung conversion natin. So, mag-divide tayo dito ng 1,000 para ma-cancel yung Newton. And then, ang matitira na lang is kilonewton. Ayan. Meron na tayong weight of soil. So, in this case, ang natitirang unknown natin is gamma soil. So, masusolve na natin dito ang gamma soil. So, kung ang calculator niyo ay mayroong shift solve, so, gamitin niyo yun, i-shift solve niyo para makuha ang unit weight of soil. Kaya, ang final answer natin is 13.7 kilonewton per cubic meter. Ito yung final answer natin. Now, if in case naman na yung calculator niyo is walang shift solve, so pwede natin ito i-simplify. Para ma-simplify ito, kailangan itong volume of soil natin ay silipad natin sa kabila. Para may lipad natin yan, itong volume of soil
is mapupunta siya sa kabila, so dito siya mapupunta sa ibaba. Pag ilipat natin yan sa kabila, mapupunta siya dito sa ibaba kasi initially, nandito siya sa taas. Kapag may lipat yan sa kabila, mapupunta siya sa ibaba. Ang matitira na lang is unit weight of soil. So in this case, pwede natin ito ma-solve. Sir, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Okay, ganito. So ito yung weight of soil natin. Ito yung equation natin, ito yung formula. So, ang goal natin dito is gamma soil. So, ang gusto natin dito is, ang matitira dapat is gamma soil. So, para mangyari yan, kailangan ilipat natin itong volume of soil dito sa kabila. So, para mailipat yan, kailangan mag-divide tayo ng both side ng volume of soil para makancel itong volume of soil. So, pag makancel yan, matitira na lang is gamma soil. So, yun ang nangyari dito. Yun. So, actually, ito ay formula ito. Formula ito ng unit weight. So, ang formula ng unit weight is weight over volume. Pero ang ginamit natin is dito. So, okay. Since na simplify na, pwede natin ilagay yung mga values dyan and then i-compute. Yan, 13.7 kilonewton per cubic meter. Yan ang ating gamma soil or unit weight ng soil. So, i-arrange natin ito. Yan. So, 13.7. Ito ang ating final answer. Okay. So, kung may question kayo, i-comment nilang sa ibaba. And then, kung may nakita kayong mali dito sa ating solution, i-comment nilang din para makoreksyonan natin. And then, yun. By the way, gusto ko magpasalamat sa ating mga subscribers dito sa YouTube. And then, pati din sa TikTok. So, maraming salamat po sa subscribers at saka sa followers. Maraming salamat po sa inyo. So hanggang sa muli, see you sa next problem natin. Inshallah.